Atensyon mga Filipino senior citizens, magandang balita, Digital Senior Citizen ID, maaari na pong makuha at na magamit sa inyong mga benepisyo. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ang NCSC po ay naglabas ng anunsyo na maaari na pong makuha ang inyong Digital Senior Citizen ID mga lolo at lola. Paano nga ba? Pag-uusapan natin mamaya-maya. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na, makinig mga lolo at lola, no? Ang NCSC po in partnership sa Department of Information and Communication Technology or DICT ay nilunsad po ang Digital Senior Citizen ID na kung saan lahat ng mga senior citizen otomatiko makakakuha nito at maaari pong gamitin sa pag-avail ng mga serbisyo gaya ng diskwento at pag-avail ng mga benepisyo. Yes, ito po ay online, hindi nyo na kailangan po pumunta sa OSCA office kasi ang kasalukuyan na senior citizen ID ay kinukuha po yan sa OSCA office. Pero LGU kasi, merong mga OSCA office na isa sa mga trabaho nila ay ang pamamahagi ng Senior Citizen ID. Well, ang kagandahan dito sa inilunsad ngayon ng NCSC at ng DICT ay digital po ito. Ibig sabihin, maaari nyo pong makuha online gamit ang inyong cellphone. Paano nga ba? So, ang gagawin nyo po ay mag-download kayo ng eGovPH na app. So sa mga hindi po wala pa pong eGovPH na app, ay pumunta kayo sa Play Store ng iyong cellphone at i-download nyo po ito, no? eGovPH. And then, mag-register po kayo dyan, no? I-click nyo po yung register now kung hindi pa kayo rehistrado. Pero kung registered na kayo, okay na po yan kasi automatic po yan, no, na dadalhin kayo sa portal. So, gaya ng nasa screen nyo po, ay yan po ang halimbawa ng portal ng eGovPH. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano itong eGovPH na app, ito po ay isang online na one-stop shop online app na lahat ng mga agency ng gobyerno, lahat ng ahensya, gaya po ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, NBI, Police, no, yung tinatawag natin na BIR, lahat, no, andito na sa eGovPH, kabilang na nga po yung NCSC, no? So, parang dito mo na makukuha lahat mga dokumento, pati na mga ID, gaya nitong Digital Senior Citizen ID. So, kung ganyan na po ang naabot nyo po, no? Kung nasa portal na po kayo ng inyong eGovPH ay i-click nyo po yung binilugan ko ng red, no? Yung pula na binilugan ko, yung digital ID. Kasi pag click nyo yan, mag-a-appear po yung mga ID na available kayo. Automatic po yan kasi mga ka-vlogs Pag click nyo yung digital ID, makikita nyo po yung digital ID ng PhilHealth, digital ID ng SSS, digital ID ng National ID, pati digital ID ng Senior Citizen ID. So, ganun lang siya kabilis at kadali mga ka-vlogs, no? Automatic siyang mag-a-appear. Pero, ang ano lang dito, kung hindi ka pa senior citizen, ay wala talagang senior citizen ID na digital ang mag-a-appear dyan. Para lang po ito sa mga 60 years old pataas, automatic magkakaroon kayo ng digital senior citizen ID sa inyong eGovPH na app. So, sa lahat po ng gustong mag-avail dito, ito po ay tinatanggap sa lahat ng establishmento at mga transaksyon ninyo. Nagpapaalala po ang NCSC at DICT na maaari niyo pong ireklamo
sa kanilang mga tanggapan ang sino mang establishmento o tanggapan na hindi po ina-accept ang digital senior citizen ID dahil yan po ay may karampatang penalty o parusa para sa mga lalabag po dyan. Kaya mas magaan, I think mas magaan itong digital uh, senior citizen ID kasi hindi mo na kailangan magdala-dala ng physical senior citizen ID. Minsan nakakaligtaan yon. So, ito, hawak-hawak mo lang sa cellphone anytime, pwede mong ma-access. So, kayo, mga senior citizen, alin po ba ang mas pabor sa inyo? At alin po ba ang mas magaan sa inyo? Yung physical senior citizen ID? Well, anyway, yung physical na senior citizen ID, acceptable pa naman po yun, no? Pwedeng-pwede po yun. So, alin bang mas magaan? Yung physical o itong digital senior citizen ID? Ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan kung taga saan kayo. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating support thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede i-click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs, be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, bawang katotohanan at lahat, totoo lamang.